Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH. Tara na, halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Kalalala Falcon. Kalalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabton, amoy nakaka-joyful! Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Kalalala Falcon. Kalalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabton, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ika nga ng marami, a dog is a man's best friend. Yan ay dahil hindi lang sa kulit o comfort na naibibigay ng mga alagang hayop, bagkus sila rin ay marunong na makiramdam, gaya ng pag-aabang sa tuwing umuwi ang kanilang mga amo, gamit ang kanilang tinatawag na instinct. Ayon kasi sa mga eksperto, bukod sa 5 pandama na mayroon ng aso, tulad ng paningin, pang-amoy, pandama, pandinig at panlasa, tulad din ng sa mga tao, ay maaaring mayroon din silang tinatawag na sixth sense. Ayon kay Dr. Malcolm Weir ng VCA Animal Hospital, bagamat walang malinaw na paliwanag sa pagkakaroon ng ika-6 na pandama ang mga aso, may mga anecdote naman ang nagsasabi na ito ay nagmumula sa kanilang instinct o increased sensitivity, kung kaya basta-basta na lamang silang lumalapit kapag nakakaramdam ng lungkot o kasiyahan ng kanilang fur parents. Dagdag pa ni Dr. Malcolm, may mga senses din na mayroon ng mga aso na mas malakas kaysa sa mga tao, gaya na lamang sa pang-amoy. Base kasi sa pag-aaral, mas malakas raw umano ng 10,000 beses kumpara sa smell range ng isang tao. Gayun din sa pandinig na mataas na sound frequencies ang kayang marinig ng aso, kung kaya't minsan nararamdaman din ng mga ito na may paparating na malakas na ulan o sama ng panahon. Kaya naman muling paalala ng mga eksperto, mas mahalin natin ang ating mga alagang aso dahil your dog knows you.
Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala dahil Pilipinas, oras po natin, 18 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. Good morning! Magandang happy Tuesday morning. Mainit ha? Ika-26 na po tayo sa buwan ng Mayo. It's May 26, 2026 mga kaibigan. Aba, puro 2626 ha. Mga kaibigan, samahan niyo pa rin po yung lingkod. May Binauhan dito po sa DZRH Operation Tulong. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 10:00 hanggang 11:00 po tayo ng umaga. Ngayon pong happy Tuesday morning. Standby ha, meron din po tayong pasyente sikapin nating matulungan ngayong pong Tuesday. At siguro puntahan muna natin ang ating pong weather update dahil yun daw pong LPA na nasa labas po ng bansa, Philippine Area of Responsibility, na mataas yung chance na lumakas pa bilang bagyo. Hala, pero mainit pa naman eh. Pero may pinakamataas na heat index kahapon na sa Sangli Point, Cavite, 48 degrees Celsius, sabi po ng Pag-asa. So, nasa 40 mga lugar, no? Umabot din sa danger level heat index pagitan ng 42 degrees Celsius up to 51 degrees Celsius. So, danger level po yan. At ngayon, alamin natin, nasa linya na natin ang DOST Pag-asa at makibalita tayo dun sa LPA, ha? So, mataas ang chance, mga ilang oras kaya at maging bagyo. Alamin natin, nasa ang bahagi na ng ating bansa. Ito pong LPA na ito, Sir Benny Son Estereha. Sir Benny, magandang umaga. Good morning po, Miss May. Ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po ay minomonitor tayo na low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kulitong namataan kanina alas 8 at 1,370 kilometers silangan ng Mindanao at mataas po ang tsansa na ito yung maging isang bagyo or tropical depression ngayong araw. Papasok naman po itong weather disturbance or potential na bagyo pagsapit po ng Thursday or Friday at kung bagyo na ito ay tatawagin po natin na bagyong Doming, magiging pangalawang bagyo for the month of May and fourth naman po for this year. Ang possible track nitong si Pre-Doming ay once pagpasok niya ng PAR, mananatili lamang po siya dito sa may Philippine Sea at kikilos pa hilaga. So maliit lamang yung tsansa na ito'y
tatama pa sa ating kalupaan at magkakaroon ng mga wind signals, low chance din po. Subalit posibleng hatake naman ito yung southwest monsoon or hanging habagat at magdadala po ng pag-ulan dito sa western sections ng southern Luzon, Visayas at Mindanao by this weekend hanggang early next week. So laging tumutok sa ating mga updates. Sir Benny? Tapos po tayo magtaas po ng mga advice. Sir Benny, so ibig sabihin na nagpaparamdam na ang habagat ay possible na itong masusunod na araw ay onset na tayo no ng tag-ulan? Possible po hanggang mga unang araw ng Hunyo. Okay, ayan. Unang araw ng June. Ako, ilang araw na lang yun, Sir Benny. Tag-ulan na tayo talaga. Araw na lang po. Oo nga po. Maraming salamat, Sir Benny. Thank you. Mga kaibigan, Sir Benny Sones Tareja mula po sa DOST Pag-asa. Ingat po tayo ha sa ating weather. So, hindi naman siya, hindi naman ganun kalakas. If ever. Standby lang po sandali. Standby lang. So, yan po ang ating weather update. Mainit pa rin ang ating panahon. Bagamat yun nga po, merong low pressure area na binabantayan ngayon ng Pag-asa para po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga nasunugan. Naku, eto na naman tayo, papasok tayo sa panahon ng tag-ulan na sila'y walang bahay. Nandyan po sa, lalong-lalo na po yung ating mga kababayan dyan sa Parola, sa Tondo, Manila. Tayo po ay naririyan kanina ang ating team operation team. Kaya tuloy-tuloy na po tayo until 11 o'clock po tayo ng umaga. Ngayon pong Happy Tuesday morning. Ayan. Unang-una sa lahat po ng mga bumabati ng happy birthday sa inyong lingkod. Marami pong salamat. Ayan, bukas pa po ang birthday ko. Maraming salamat, Mayor Jenny Sandoval. Ayan, aga nung pa-birthday cake ng Mayor Jenny. Thank you so much. Ayan, kay Sir Edison, thank you. Pero nakakalungkot naman, teka lang, banggitin ko lang. Ang butihing ina pala ng Mayor Jenny Sandoval ay namayapa na. Ba nung yatang ini-interview ko kahapon ba? Oo. At nung gabi na dapat ay pupunta siya dun sa burol ng Eddie Palay, nasa ospital pala yung kanyang butihing ina. But anyway, our condolences po sa kay Mayor Jenny and of course Congressman Ricky Sandoval. Ayan, sa pagpanaw po ni Ma'am Lucy Ong Nang nung pong May 22, So para po dun sa mga, of course, mga kaibigan, kamag-anakan, ang kanya pong wake ay nag-start po May 23, May 23 hanggang May 29, Friday po yan. At 2:30 po ng hapon onwards. Room 312, Sanctuarium, dyan po sa may Araneta Avenue sa Quezon City. Yan po, ang wake details po para kay Ma'am Lucy Ong Nang, ang butihing ina po ni Mayor Jenny Sandoval. Yan, our condolences po ulit at ililibing daw po, ang interment po ay sa darating na May 30, araw po ng Sabado, alas 8 ng umaga dyan po sa Eternal Gardens. Again, our condolences po. Anyway mga kaibigan, standby na po tayo dahil, punta na muna tayo doon po sa ating palugaw, paalmusal kanina sa mga nasunugan dyan po sa Parola, sa Tondo, Manila. At of course, sa pamagitan po ng lingkod Lapid, ng Senator Lito Lapid, of course with Sir Mark Lapid, bahagi po ng Team Lapid. Alam niyo naman yung mag-amay, napakasisipag ng mga to sa public service. Ayan, lagi po nating kaagapay. Nakasama po natin sa kanina, of course, with Florante Rosales. Unahin muna natin si Isa Gabriel. At tayo po ay naririyan kanina sa may Delpan Evacuation Center sa Tondo, Manila, kung saan naririyan po yung napakaraming mga naging biktima po ng napakalaking sunog dyan po sa may area po ng Parola. Nakalungkot, ang daming na wash out na bahay. Kaya kanina po ay naririyan po tayo kasama ang ating palugaw team ng Operation Tulong. Unahin muna natin si Isa. Unahin natin. Isa Gabriel,
makipagkwentuhan muna tayo kanina dun sa mga ganap natin kanina. Asa, go ahead. Good morning. Yes, Ms. Mino, good morning. Nagtungo nga ang Team DZRH Operation Tulong kasama ang Team Lingkod Lapid ngayong umaga sa Delpan Evacuation Center kung saan kasalukuyang nananatili ang mga kababayan nating nasunugan nito lamang Sabado, May 23 sa Barangay 275 Parola Compound, Tondo, Manila. Saktong alas 6 ng umaga, Ms. Mino, nang dumating tayo sa Delpan Evacuation Center. At pagdating pa lamang natin doon, ay bumungad na agad yung dami ng tao na kasalukuyang nananatili doon. Kaya naman, bilang pagtugon sa pangangailangan din, paggagapay sa ating mga kababayan, ay nagsagawa tayo ng palugaw mission para kahit papaano naman ay makapaghatid tayo ng tulong at magkaroon din ng laman ng tiyan ng marami nating kababayang nananatili doon habang sila ay naghahantay o nag-aayos ng mga kailangan nilang ayusin para muling makabangon sa trahedya na kanilang pinaharap. Mismo sa pag-ikot-ikot natin kanina doon sa lugar ay lalo na doon sa mismong evacuation center, makikita mo na marami sa ating mga kababayan ay doon na talaga sa hallway natutulog, nagsistay at talagang yung bawat kwarto rin ay puno ng mga pamilya. At kanina nga sa pakikipagkwentuhan natin sa ilang mga residente, ay sabi nila malaking bagay kahit pa paano itong ating naipadala dahil hindi rin sa lahat ng pagkakataon ay may mga dumadating man na ayuda. Bagamat may dumadating na mga ayuda mula sa ating pamahalaan, ay yung ganito daw klase ng palugaw, pakain natin sa kanila ay malaking bagay dahil kahit papaano na nalalagpasan na nila yung pang-umaga at iisipin na lang nila yung mga susunod pa nilang mga araw. Miss May, kanina ay nakasama din natin yung ating team palugaw, yan sa pangunguna ng ating kasamahan na si Kuya Miko Derilon, kasama si Tita Orlita Dizon, sina Analisa Bueno, sila Kuya Dong, ang ating couple, Kuya Dong at Tita Weng de los Santos, sila Ate Sonia, Alice, sila Kuya Mark Alvin Sales, sila Edgel, sila Lourdes, Joselito Garcia, Ariel Sevilla, sila Kuya Oliver Abad, yan mga nagprepare kahapon, mga nagluto ng ating napakasarap na lugaw. Si Randy Alvarez, si Kuya Teddy Gaino, si Kuya Regaldo Samson, Waki Cabingas, Sean Kerwin Cabingas, at syempre Miss Mino, mayroon din tayong mga nakasama na standby medics para kung sakali, kung kailanganin ng mga kababayan natin doon, ay ready tayo at nakaagapay. Ang mga volunteer natin mula sa Pilipinas ngayon, Emergency Response Unit, yan sila Ate Gariel at Kuya Eliazar Villardo. At Miss Mina, kasama din natin kaninang umaga pagpunta natin doon mismo sa Delpan Evacuation Center kung saan natin isinagawa yung ating palugaw mission. Ang team masigla sa pangunguna naman ng kanilang team leader Kuya Obet Dyson kasama ang kanyang mga kamiyembro na sila Ate Maria Christine Racos, Juby Arcillas, Rosario Diaz, Jane Ruth Magallanes, Ate Jocelyn at Ate Eliza. At syempre, Miss, hindi magiging matagumpay ang lahat ng bagay na ito kung hindi rin sa ating laging partner, ang Senator Lito Lapid sa pamamagitan ng Team Lingkod Lapid kasama si Sir Florante kaninang umaga para din direktang maghatid ng tulong at tignan na rin yung kalagayan ng marami nating kababayan para malaman kung ano pa bang asiste ang maaaring maibigay para kahit pa paano ay matulungan ang mga ito. At ngayong umaga, Miss Mino, makakasama din natin sa linya ang kapitan ng Barangay 275, si Cap Bernardo narito. Pero siguro puntahan muna natin si Sir Florante, baka po nasa kabilang linya niya. Okay. Standby ka lang, Iza, at babalikan kita. Puntahan natin ang partner natin from Lingkod Lapid, si Florante Rosales. Ayan. Partner Flor, magandang umaga. And thank you very much. Dahil kanina ay tayong lahat ay magkakasama doon sa Delpan Evacuation Center para sa mga naging biktima ng malaking sunog dyan sa Parola, Tondo, Manila.
morning, partner. Maraming salamat sa ating mga kasama sa DZRH Operation Tulong na palaging puyat at na pagod pagka magpapalugaw tayo ang lingkod lapid sa ating mga kababayan na biktima ng mga kalamidad, lalo na ng sunog at mga pagbaha dito sa ating bansa. Partner? Oo nga. At nakita natin kanina, no, kahit mga bata, yung iba nanggagaling doon sa kanina medyo tinanghali yung iba dahil galing daw sila doon sa mismong site kung saan nasunog yung kanilang mga bahay at sila yung tawag nito, doon sila nagbabantay, sabi nga, di ba? Correct. Yung evacuation center dyan sa Delpan natin pinuntahan kanina, siksikan talaga sila doon, partner. No? Kaya siguro yung ating mga kaubayan na meron pang konting may tutulong, mga damit na hindi naman gagamit, sabi mo nang idalhin doon dahil understand yung mga nakausap ko nung kanina ng mga biktima ng sunog, wala talaga sila na iligtas kundi yung mga damit na nasa katawan nila at yung ibang mga gamit na naitakbo nila o nailigtas mula doon sa sunog na yun nangyari nung nakaraang araw doon sa may Parola Compound sa Tondo, Manila. Kaya nga nakikipag-ugnayan na rin ang tanggapan ni Senator Lito Lapid kung paano pa makakatulong ang opisina sa iba pa nating mga kababayan na nabiktima ng sunog dyan po sa may Parola Compound. Oo. Kaya kanina tuwan-tuwa din tayo dahil maaga, no? I think mga 6:30 tayo. Ganun tayo kaaga kanina. Para sa paalmusal, pupungas-pungas pa yung ating mga kababayan. Iba'y natutulog pa kanina, partner, di ba? Pero pagising nila, pagmulat ng mata nila, mahalaga doon, nandun na ang ating mainit na paalmusal. Sabay tanong, andyan ba ang Supremo? May ganung tanong eh. Andun po yung anak ng Supremo. Joke lang. At syempre, sabi nga natin Hindi yung Mark talaga ang tunay na anak ng Supremo, hindi po ako. Ako po yung Supremo. Ang COO Mark Lapid ay kasama din naman talaga natin. Oo, sa pagka ganito siya naman yung susunod. Dito lang mamaya yung pagbati natin ng happy birthday sa bunsong anak ng Supremo, si Bukal Consi Maynard Lapid. Consi Maynard Lapid. Oo, happy birthday din po. Ay naku, hindi pa nga tayo nabati ng happy birthday. Happy birthday, Sir Maynard Lapid. Ayan, sabi po ng Supremo, Senator Lito. At si COS, si COS Ricky Ileto. Ayan. Yes, si CS Ricky, nagkita na kami kanina dyan dito sa may area. Pero kapira rin natin siya ng magandang umaga. Sila Attorney Abel, Maglangke, sila Kuya Aling Lapid, sila Ate Cherry, siyempre. Si Ma'am Charms. Oo. Ano nga apelido ni Ma'am Charms? Mayores, no? Miss Charmy. Lapid team. Huwag natin kalimutan sila Benji, Navea, si Robert Mesa, etc. Si Ryan Reyes, partner. Si Ryan. Tumawag din sa atin kanina dahil sa palugaw. Hindi rin makakarating sana sila pero may meeting. Alam mo na. Okay. Partner, ito sabi ni Kapitan kanina, nakausap ko rin si Kapitan Bernardo Narito ng Barangay 275. Todo po sa salamat sila dahil nagpadalagad si Supremo ng pagkain o palugaw sa pamagitan ng DZRH Operation Tulong. Kanya ay napakalaking tulong sa paghahain ng masustansyang lugaw kasama ng itlog at may manok sa ating mga kababayan na biktima ng sunog dyan sa may Tondo na anya ay malaking bagay para maisa ng gutom ng ating mga kababayan sa mga oras na ito. Oo nga. Kaya maraming salamat sa inyong team, team Lingkod Lapid. Thank you so much, Senator. Maraming salamat po. Alright. Salamat, partner. Balik sa'yo. Okay, maraming salamat. Partner Florante Rosales. Wala po sa Lingkod Lapid. Ayan, magkatabi kami dyan aga-aga. Oo, pero natutuwa tayo every time na may ganito pong nababa agad na tulong para sa ating mga kababayan. Of course, with our partners, ay lagi naman ang Lingkod Lapid kaisa natin sa mga ganito pong pagkakataon. Hindi po ba? Kaya maraming pong salamat. At syempre sa ating team Palugaw, maraming salamat po. At tayo ay lagi naman nandyan ang ating team Palugaw. Walang iwanan, walang tulugan. Oo, lalo na yung aming chief cook si
si Orlita Dizon at syempre ang aming tagapamalengke si si Miko Derilon at syempre nandyan ang ating disaster head. Siya lagi-lagi couple din yan. Dami naming couple dito. Ayan, si Kadong De Los Santos at si Weng De Los Santos at andyan pa po ang lahat, 'di ba? Skip mo na si Cap. Sige nga, kailangan natin makausap. Siguro pakinggan na lang natin yung message ni Cap kanina. Pwede ba yon? RHTV, naka-ready po ba? Oo, nasend ba? Sige nga, pakinggan nga natin please. Oo, kanina yung pasasalamat galing na sa kanya. Mukhang di natin makakausap direkta Pwede ba? RHTV please. Ayan. Si Kapitan Bernardo Narito ng Barangay 275, Tondo, Manila. Go ahead, RHTV. Ayan, nabigay ba? Okay, wala pala. Okay, sige. Okay, mamaya babalik tayo. Sandali po lamang ha. Sandali lang. Oras po natin, 38 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. DZRH Operation Tulong. Ang oras na yan. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, white coffee. White Rose Papaya, wow, white coffee. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS.
Fabton, amoy nakaka-joyful. Fabton, amoy nakaka-joyful. Fabton, amoy nakaka-joyful. Fabton, amoy nakaka-joyful. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma
Baha at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinauhan sa DZRH Operation Tulong. Oras po natin, 49 na minuto na makalipas ang alas 10 ng umaga. Ito lang ha, yung pasasalamat po ni Kapitan Bernardo Narito ng Barangay 275. Yan po sa Tondo, Manila. Kaugnay po ng ating paalmusal kanina ng Lingkod Lapid at DZRH Operation Tulong. Yan, pakinggan po natin ang ganyang pasasalamat at panoorin natin. Natin si Cap. Ano pangalan niyo, Cap? Kapitan Baldo Narito po. Okay. Sir, ilang pamilya po inaapektuhan dito sa Surot? Nasa mahigit pong 2,000. 2,000 pamilya. 7,000 yung katao. Okay. Sir, may mensahe po kayo para kay Supremo at saka sa DZRH po. Humihiling lang po ako sana na mabigyan ng atensyon o tulong ng aking mga kababayan ngayon na nakakaranas ng sunog itong nakaraan na mga araw. Opo. Itong palugaw namin, isa pa lang sa tulong namin may bibigay sa mga kababayan nyo. Okay po, ako po lubos na nagpapasalamat at nagkaroon dito ng ganitong pagtulong si Senator Lito na. Maraming salamat. Thank you, sir. Okay, ingay. Maraming salamat din po ha, Kapitan Bernardo Narito. Patawag sa kanya, Kap Baldo daw eh. Okay. At syempre mga kaibigan, nais din po nating bago po sa ating pasyente ngayong umagang ito ng Martes, nais din nating ipaabot ang ating pong taus-pusong pakikiramay sa ating Big Boss, VP for Legal, ayan, and of course DZRH Station Manager, Attorney Reggie Hularbal sa pagpanaw po ng kanyang butihing kapatid si Ma'am Evelyn Hularbal Dizon, no? Ang kapatid po ni Attorney Reggie Hularbal. Again, our condolences, boss, sa buong family po. At sa Baguio, sa Baguio nakaburol. Ayan, no? Okay, again, our condolences po. Ang ating pakikiramay wala po sa iyong DZRH family. And of course, from Manila Broadcasting Company. Mga kaibigan, meron po tayong pasyente ngayong umagang ito, si Ate Vivian Sigua. Siya po ay, ayan, pakinggan po natin. Bigyang daan natin yung ating pasyente. Hindi muna si Ate Vivian. Okay. Si Ate Melanie Manlutak, no po. 54 years old. Taga Barangay Kalingkuan, Tarlac City. Aba, malapit-lapit. Layo na nito. Ayan. Si Ate Melanie po ay dalaga, walang trabaho. Dati pong kahera, no? Cashier. Sa isa pong hardware.
At meron po siya mga kapatid na pinag-aral bilang siya po ang breadwinner sa pamilya. September 2023, nagkabukol daw po ng isang maliit, hindi niya pinansin. Akala niya ordinary yung butlig o bukol lang. Habang tumatagal, dumadabi. So itinago niya po ito sa kanyang pamilya hanggang nagkasugat at lumaki yung bukol. January 2026, pinabiopsy na po niya yung bukol at lumabas po na resulta, meron po siyang breast cancer. So, nagsimula na po yung kanyang chemotherapy na ginagawa po para sa kanya for 21 days at natapos po yung 3 cycle na hinto dahil sumasakit daw yung kanyang balakang at pinabone scan po, nalaman na yung kanyang breast cancer ay meron na pong tinatawag na bone metastasis. So, inirekomenda ulit nung iba pong mga doktor na mag-start po siya ng radiation sa loob po ng 33 days. Alamin natin kung matutuloy yung radiation na yon sa pamagitan po ng kapatid ni Ate Melanie na si Ate Marlene Galo. Ate Marlene, magandang umaga po. Good morning. Good morning po. Oo. Ayan, Ate Marlene, kumusta po si Ate Melanie? Ay, eto po, mag-radiation po siya ngayon. Okay. Start na yung radiation. Saan po gagawin yung radiation niya? Sa Calcutta po. Calcutta. Saan po ito? Mother Teresa? Mother Teresa of Calcutta Medical Center. Opo. Saan po ito? Sa Pampanga po. Pampanga. Ayan. Pero kayo po ay taga-Tarlac, Opo, Kalingpon, Tarlac City. Oo, okay. So, natapos na yung cycle ng chemo, tama? Kaya ngayon, radiation naman. Hali po, nahinto po yung chemo po niya. Nakatatlong cycle pa lang po siya. Okay. Itinigil mo na. Opo, para po sa radiation. Okay. So, i-alternate muna ang radiation. Opo. Oo. So, yung proseso niya, ngayon ang first day? Opo, kasi po nahinto. Kasi nagkatubig po yung baga niya. Mm-hmm. Pinatingin po muna namin sa pulmonologist. Opo. Tapos po, ayun nga po, nakita may tubig yung baga niya. Mm-hmm. Dinrain po yung kaliwang baga. Oo. So, ngayon, kaya po, yung pong mga pangangailangan ngayon ni Ate Melanie ay sa pamamagitan po ninyo, ilan kayo magkakapatid? 6 po. 6. Ay, 7 po, namatay po yung isa. Oo. Tapos si Ate si Ate Melanie pang ilan siya? Bali po, pangatlo pong bunso. Pangatlo sa bunso. Oo. Pagka yung kanyang kanyang radiation first lang ngayon, and then every other day ba every day? Hindi po, araw-araw. Araw-araw na simula Monday to Friday po. Monday to Friday. Opo. Ayun. Rest po siya ng Saturday, Sunday. Yung kanyang breast cancer ba ay anong part ng left or right? Left po. Left. Oo, paano ito tinatanggap ni Ate Melanie, Ate Marlene? Yung po? Oo, yung kanyang sakit. Kasi siyempre mahirap sa edad niya na nagpaaral ba siya? Nagpaaral ba ng sino mga pinag-aral? Opo, nagpapaaral po siya. Kaso po yan, nagkasakit nga po. Oo, ang pinapag-aral niya yung kanyang mga pamangkin. Opo, kasi po nga dalaga po siya. So, kumusta siya ngayon? Paano niya tinatanggap yung kanyang Inaano na lang po niya yung sarili niya, nilalabanan po yung sakit. Malakas ang loob. Dapat Opo, sabi po namin sa kanya, hanggat kaya po niya, lumaban siya. Pero may mga pagkakataon pag nag-uusap ko, ang ganda nung, parang ang bata pa niyan tingnan dito sa picture ha. Pagka may mga pagkakataon na nag-uusap kayo, usually, Ate Marlene, ano yung mga messages ni Ate Melanie para sa inyo? Sabi po niya, alagaan niyo yung mga anak niyo. Huwag niyo pababayaan. Kasi, malapit na ako mawala sa sarili niya.
Po. Ang dami niya mga pamangkin na pinag-aral, ano? Mga anak-anak Opo. ninyo. Opo. Lahat po, tinutulungan niya dati. At ngayon, nandyan naman nagsisipag-aral pa rin yung mga pamangkin. Opo, may nag-aaral pa po. Yung kanyang chemotherapy na 3 cycles, di ba, nahinto yun, kaya may yung radiation, nasasagot ba yun ng PhilHealth? Nasasagot po nung PhilHealth. Pero may binabayaran din po kami yung doktor. Oo. Doon pa rin sa Mother Teresa of Opo, Calcutta. sa Calcutta din po. Calcutta. Oo. So doon pa rin siya, doon siya nag-chemo, doon din siya mag-radiation. Opo. Oo, alam natin ang hirap ng pinagdadaanan ni Ate Melanie. Lalong-lalo na pagka nagkakaroon siya ng mga therapy. And, Opo, oo. So, every now and then, syempre, dumadaing sa inyo, ano? Opo. Palagi po siyang sumasaisig. Pero sa punto na ngayon, ay tanggap na niya, Ate Marlene? Siya po tanggap na niya. Sabi po niya, pabayaan niyo na akong mamatay. Sabi po niya, para hindi na kayo nahihirapan. Nagigita ako, sabi po niya. Oo, nasa tabi mo ba, Ate Marlene? Ako, makikita ka niyang umiiyak. Nasa loob po ng walang signal doon. Oo. Nasa loob po ng radiation. Kailangan, magpakita kayo ng... sino bang kasama niya sa bahay? Ikaw lang o mayroon pang mga ibang kapatid? Ako po, saka yung mga pamangkin po niya. Ang mga anak mo? Opo. Oo. So, kumusta? Inaalagaan naman siya ng mga pamangkin? Opo. Kasi po wala po kaming makakasama. Nagkarato yung iba niyang pamangkin. May asawa na rin po. Oo. At yung ibang mga kapatid, malalayo ba? Nasa mga probinsya din? Opo. So, ito yung panahon na siguro, Ate Marlene, ikaw ngayon ang pagkukunan niya ng lakas. Opo. Diba? Ikaw ang kasama. So, opo. Dapat no crying moments pag nasa tabi mo, ano? Opo. Diba? So, yun ang kailangan niya ngayon na maging mas matatag ka. Diba? Opo. Oo. So, every now and then, alam natin, ang hirap pagka nagkikimo Talagang matinding pinagdadaanan. But anyway, ngayon, so ano yung mga pangangailangan nyo? Every now and then, meron ka may mga binibili pa? Meron po. May binabayaran din po sa radiation, 1/4. 1/4. Sige. 1/4 a day po. Tapos po yung gamot niya. Nakakalapit din po kayo sa DSWD, ano po? Nakalapit na po kami, naubos na po yung nung una po. Oo. So another, by year yan di ba? Sige, Ate Ate Marlene, manawagan ka, hingi tayo ng tulong sa ating mga kababayan para kay Melanie. Opo. Sige. Hihingi po ako ng tulong para po sa aking kapatid. Kahit magkano lang po, pag naipon po, malaki-laki na rin po. Para po pambili na pong gamot at saka sa radiation niya. Araw-araw po, 1/4 po a day. Tapos po yung gamot niya, marami po iniinom na gamot. Ayan. At syempre para po sa ating mga kababayan na may mga ginintuang puso na tumulong, makapag-share po ng inyong mga blessing. Again, yan, buksan po natin yung ating GCash account para po kay Melanie Manlutak, kay Ate Melanie. Yan, pwede po kayo magpadala na inyo pong mga blessing. Ayan, i-share nyo at pagsamasamahin po natin sa 0956-197-9471. Naka-flash po sa inyong television screen ngayon. Pakilagay po pangalan Melanie Manlutak, para po kay Ate Melanie Manlutak. 0956-197-9471 sa GCash account po yan ng DCRH Operation Tulong. Ayan, para makadagdag Ate Marlene, yan. Para kay Ate Melanie, yung ating daily na pondo mula kay Supremo Senator Lito Lapid, bigyan namin siya ng 2,000 pesos. At another 3,000 pesos mula po sa Pampamilyang Paaralang Agrikultura Foundation. Ayan. Ate Marlene?
Pasalamatan natin yung ating mga donor. Ayan, of course, doon sa mga tutulong pa rin, pagsamasamahin natin yan. Maraming salamat po sa nagbigay ng tulong po at saka sa tutulong pa po. Maraming salamat po. Diyos na lang po ang bahala magbigay ng ano po sa inyo. Salamat po. Ayan. Hangad namin ng paggaling ha ni Melanie. Pakisabi sa kanya magpalakas po at magpagaling. O, salamat. Okay? Maraming salamat po. Okay. Wala pong anuman. Ayan, wag na iiyak ate. Naku, napaiyak ko pa si ate Marlene. Opo. Pasensya na po. Opo. Sige, dapat malakas ka. Ayan, alisin ng luha. Okay? Opo. Sige po. Okay, sa mga tutulong again, maraming pong salamat. Supremo, Senator Lito Lapid-Sen, at syempre sa PIPA. At doon po sa mga mag-share pa ng kanilang mga blessing through GCash, maraming salamat. Ang bilis ng oras, mabilis din lang ito. Bigyan daan muna natin yung pagdinig daw po sa kaso ng missing sabungeros tuloy kahit pa umatras ang pamilya ng mga biktima. Sabi po yan ng Department of Justice ha. Ibalita mo yan. RH9 Tina Nolasco. Tina? Si Secretary Frederick Bida na tuloy ang pagdinig sa kaso ng missing sabungero kay Atong Ang. Kahit pa umatras o hindi dumalo ang pamilya ng mga nawawalang sabungero sa mga pagdinig. Kaugnay ito sa ibinunyag ng bagong grupo ng mga kamag-anak ng missing sabungeros na may ibang pamilya umano na nakikipag-areglo sa negosyanteng si Ang kapalit ng 1 billion pesos para ibasura ang kaso. Bagay na itinanggi naman ng pamilya ng missing sabungeros at itinuro ang mga grupong malapit kay Julie Patidongan. Ayon kay Ryan Bautista, kaanak ng isa sa missing sabungero, hindi na nga raw sila sinasama sa usapan. Bakit sila pa ang pinagbibintangang tumanggap ng milyones? Nanindigan din ito na sila pa ang binaligtad sa senaryo matapos silang tanggalin sa group chat at akusahang nagbayad sa kampo ni Ang. Matatanda ang lumutang si Dayan Loyola at siya Lasco sa Naponcom. Kaugnay ng umanay tungo ni Atty. Caroline Cruz, isang sa mga abogado ni Ang. Una na rin sinabi ng kampo ni Ang na nagbigay umano sila ng 20,000 financial aid. Paliwanag naman ni Secretary Bida, kahit pa umatras o hindi na dumalo sa pagdinig ang pamilya ng ilang missing sabungero, may tinatawag na object of evidence na hindi lamang umaasa sa testimonya. Ito, si RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Tina. Samantala, liham ng NBI para ipakansela ang lisensya ng 118 baril ni Senator Bato de la Rosa. Natanggap na po daw ng Campo Crame, Philippine National Police. Ang detalye ibabalita ni RH15, Giselle Ricafort. Giselle? Natanggap na ng Office of the Chief PNP yung liham ng National Drug Investigation na nagpapagkansela sa lisensya ng 118 baril ni Senator Bato de la Rosa. Hiniling ni NBI Director Atty. Melvin Matibag sa Firearms and Explosives Office na agad kansilahin yung mga armas ng senador. Hinimok din niya ang pulisya na maglabas ng kautusan para ipasuko kay de la Rosa yung lahat ng kanyang baril sa loob ng 48 oras. Nais ni Matibag na makipag-ugnayan ito sa lahat ng PNP Territorial Unit, partikular sa Davao Region upang maisagawa yung agarang pagkumpiska sa mga armas kung hindi isusprender ng senador. Binanggit ng Direktor sa liham yung Section 4 ng RA 19 o RA number 10591 kung saan nagsasaad ay pinagbabawal ang pagmamayari o pagbibitbit ng baril sa sino mang akusado sa nakabimbing kriminal na kaso sa anumang korte. Kasalukuyan anyang subject si De La Rosa ng arrest warrant mula sa International Criminal Court para sa kasong crimes against humanity kaugnay ng war on drugs ng Duterte administration. Siniguro ni Matibag na kahanda ang Bureau na magbigay ng lahat ng kinakailangang dokumento, legal assistance at operational coordination kung kakailanganin ng mga kapulisan. Binigyan din niya yung urgency o agad na matugunan ng PNP yung kanilang kahilingan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Wala na tayong oras mamaya. Tabayanan po ninyo yung report ni RH5 Val Gonzales yung mga pamilya po ng namatay at nakaligtas po sa pagguho sa Angeles City. Ayan, tinulungan po yan ng DSWD. Tabayanan po ninyo detalye. Mga kaibigan, susunod na po, inabangan yung drama Love Story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko, pansamantala. Maraming salamat, EP Wina Persoro. At muli, ako po si May Binauhan para pa rin sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babalik ako mamaya alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Public Service Hour.
ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha.